Okay, ito yung sasagutin kong question. Ano po ba yung pinagkaiba ng early retirement at redundant policy? Siguro ang tinutukoy niya dito yung redundancy program. Redundancy, ito yung isa sa authorized causes na nabanggit sa labor code para ikaw ay validly i-terminate na employer. Ang retirement naman ay considered compensation or reward sa employee para sa kanyang length of service sa employer. Ngayon, under RA 7641, Republic Act 7641, ang retirement ay may dalawang klase, voluntary retirement and mandatory retirement. Voluntary, 60 years old ka na and na-meet mo na yung 5 years in service sa kumpanya, pwede ka nang mag-voluntary retirement. Okay, mag-avail ng voluntary retirement. Mandatory naman, ito yung 65 years of age ka na and then naka 5 years in service ka na, ito naman yung mandatory retirement. So yung voluntary, option yon, optional. Yung mandatory, yun na talaga yon. Parang whether you like it or not. Okay. Pero ang question kasi ni sender, early retirement. Kailan ba nagkakaroon ng early retirement? Ganito. So under the law, 60 or 65. Okay. Pero yung early retirement sa company policy, kapag halimbawa sa employer nag-set ng mas mababang edad for retirement. Halimbawa, 40, 45, or 50, ganon, yung kanyang early retirement age. So, pwede bang gawin yon ni employer? Yes, pinapayagan po yon as part of management prerogative. Pero tandaan nyo ha, na kahit na itong early retirement ay mas beneficial kasi nga maagang makakapag-retire sa serbisyo itong si employee. So, more beneficial sa kanya yung early retirement. Kahit na ganun, kailangan pa rin na si employee ay magbigay ng kanyang express and voluntary consent or agreement. Uma-agree siya doon sa early retirement policy na employer. Hindi pwede na si employer ay i-impose niya unilaterally yung early retirement package. O basta tanggapin mo yan kasi yan ang company policy, hindi ka pwedeng tumanggi. Hindi po pwede yon. That is tantamount to dismissal kapag pinilit kang i-retire against your will or consent. O ngayon, magkano ba under the law ang makukuha mo sa retirement? Okay. 1/2 month pay for every year of service. Yung fraction ng 6 months ay considered na pong 1 year for the purpose of computation. So, anong ibig sabihin nito? Halimbawa, 20 years ka na sa kumpanya and ang sahod mo ay 20,000 sa isang buwan. Ibig bang sabihin, 10K multiplied by 20 years? Yun ba ang ibig sabihin ng half month pay for every year of service? Mali po. Ang half month pay na sinasabi natin ay equivalent to 22.5 days. Oh, bakit 22.5? Half month pay lang for every year of service. 15 days plus 5 days service incentive leave plus 2.5 days, ito yung prorated 13th month. Yan po yung computation. Okay? So, half month pay is 22.5 days for every year of service. Yan po ang computation. Ngayon, halimbawa sa early retirement policy na employer. Okay, early retirement, okay yun, beneficial yun eh. Pero ang nilagay niya ay half month pay, as in literal na 15 days worth ng sahod mo, yung retirement pay mo. Pwede ba yun? Hindi po pwede yun. O, baka sabihin nyo na naman, opinion mo lang yan. Hindi ko po to opinion. Merong actual na kaso noong 2019 na nadesisyonan ang Korte Suprema kung saan naglatag siya ng early retirement policy. Okay? Na yung mga 40 years old and meron ng 15 years
in service sa kanilang kumpanya ay pwede nang makapag-avail ng early retirement. Okay? So may isang empleyado, 42 years old na siya and naka 15 years na siya in service, nag-avail siya ngayon ng early retirement. Pero sabi niya, dapat ang computation ko ayon sa batas, 22.5. Ngayon ang sabi ng kumpanya, ay hindi pwede. 15 days lang, half month lang eh. So 15 days. So hindi pumayag ang employee, hindi niya tinanggap yung 15 days worth na salary for every year of service. Sabi niya dapat 22.5 kasi yun ang nasa computation ng batas. Ngayon, dahil hindi pumayag si employer, ang ginawa ni employee, nag-file siya ng case sa DOLE for money claims. And alam nyo ba, nanalo siya. Kasi, ang sabi ng korte, 2019 case ito ang sabi ng korte, ang retirement pay ay base sa batas. Ngayon, kung may mas pabor na retirement package ang isang employer ayon sa kanyang company policy, company handbook, employment contract, or collective bargaining agreement sa mga kumpanya na may union, yung mas pabor na early retirement na yon ang i-consider. Pero kung hindi yun pabor sa employee, ang mananaig ay yung nakalagay sa batas. So, yun ang nangyari, ano? Panalo siya. So, ibig sabihin, hindi dahil sa may early retirement policy si kumpanya ay pwede na siyang magbigay ng kanyang sariling computation na hindi naaayon sa batas. Ngayon, punta naman tayo dun sa redundancy kasi yung pagkakaiba daw. So, nasabi na natin yung retirement, ano? Yung redundancy naman ganito. Kapag halimbawa, sumobra si employer sa pag-hire ng mga empleyado, may mga positions na naging redundant na, ibig sabihin yung trabaho ng dalawang empleyado ay kayang gawin ng isa, so i-declare niya yung isang position as redundant or yung isang employee as under redundancy program. So ang requirement nun, magsisend ka ng 30-day notice sa DOLE and sa employee concerned dun sa redundancy na yon. Pero alam nyo ba na hindi lang yon ang requirement ng redundancy? So aside from notice sa DOLE na 30 days prior doon sa implementation ng redundancy and 30 days sa employee prior sa implementation, ano? Aside from notice, may payment din na 1 month pay for every year of service. Pero hindi lang yon ang dalawang requirement, okay? Para maging valid yung pag-declare mo ng position as redundant. Dapat meron kang good faith sa pag-declare mo ng position as redundant. And dapat meron kang fair and reasonable criteria na ginawa mo in determining na itong position na to redundant na. So, kailangan mo mapatunayan ang burden of proof na meron itong requirements na to ay nasa employer. Okay? So, dapat nasunod niya yung notice and then yung payment of separation pay, yung good faith, and yung fair and reasonable criteria sa pag-determine niya ng mga redundant positions sa kanyang organization. O anong mangyayari kapag wala yung last two na nabanggit ko, yung good faith? Halimbawa, ni-redundant ka ng HR mo kasi galit sa'yo, naiinis sa'yo, hindi niya alam kung paano kanya ita-terminate. So, ang ginawa niya, nag-declare siya ng redundant position and yung position mo yung naapektuhan. Pwede ba yon? Hindi pwede. Kasi meron ng bad faith, okay? Dapat kasi in good faith siya, okay? And hindi lang yon. Dapat may basihan, may fair and reasonable criteria para malaman niya na itong position na to ang dapat na ma-declare as redundant. Okay? Sa isang actual case na nadesisyonan ng Supreme Court, yung organizational chart na pagpresenta ni employer sa organizational chart para ipakita kay employee na, dineclare ko tong position mo as redundant kasi base dito sa organizational chart natin, ito yung position mo, ito dapat yung tanggalin. And then yung pagpapakita niya ng financial statement kung saan merong mga losses, okay? Sabi ng korte, hindi ito enough, hindi ito sufficient na basihan para i-declare mo yung position na yon
as redundant and masabing in good faith ka sa pag-declare mo ng redundant position. So, hindi enough yon. So, anong mangyayari kung hindi valid yung ginawa sa position mo na dineclare as redundant? Nabayaran ka naman ng separation pay, di ba? Pwede na ba yon? Hindi pa rin po. So, kung hindi po valid yung redundancy program or policy na ginawa ni employer sa kanyang employee, hindi valid, kahit na may bayad or may payment ng separation pay, hindi pa rin po ito nagiging legal. So, nagkaroon pa rin ng illegal termination or illegal dismissal. And tandaan ninyo, ang isang illegally dismissed na empleyado ay entitled sa dalawa. Reinstatement, ibabalik siya sa dati niyang posisyon, and back wages, magkasama yan. Reinstatement and full back wages. Ito yung sahod magmula ng ikaw ay tinanggal hanggang sa maging final yung decision. Okay. Reinstatement. Siyempre dahil na-declare siya as redundant, ibig sabihin yung posisyon niya wala na. So wala na siyang babalik ang posisyon. Dito ngayon papasok yung separation pay. Okay? Instead na reinstatement. So separation pay plus full back wages ang tatanggapin ni employee. O ngayon, sasabihin nyo, di ba kanina nakatanggap na siya ng separation pay nung na-declare yung kanyang position as redundant? Yun na ba yun? Hindi po. Ang separation pay ay iba doon sa natanggap ng empleyado kasi yung separation pay na ibinayad sa kanya ng employer ay isa sa mga requisite ng authorized cause ng termination. Okay. So, ganito yon. Yung separation pay na inaward ng korte, kasi hindi na siya pwedeng i-reinstate eh. So, instead na ibalik sa kanyang dating position, bibigyan mo siya ngayon ng separation pay, which is 1 month for every year of service. Kailan magsisimula yung counting? Sa first day ng kanyang employment. So, kung nag-start siya ng 2,000, and then naging final yung decision, halimbawa January 2000, naging final yung decision ng January 2025, 25 years yung babayaran mong separation pay. So, 25 months ang equivalent na separation pay. Papaano naman yung full back wages? Kailan mag-start? O halimbawa, dineclare yung position mo as redundant January 2010. January 2025, naging final yung decision, panalo ka na employee. Ang counting ng full back wages ay magmula January 2010 up to January 2025. So, 2010, 15 years, tama? 15 years ng back wages ang makukuha mo. So, kung halimbawa 20,000 ang sahod mo, times 12 months, times 15 years. Okay, kayo na lang mag-calculate. Yun ang full back wages. Plus, yung separation pay kanina na 25 months kasi pagpalagay natin na 25 years in service na siya. Example lang to ha, hindi ito yung actual na makukuha ninyo, baka sabihin nyo na naman. Okay, so, yun. Paano yung separation pay na binigay na kanina na employer nung dineclare niya as redundant? Ima-minus mo ngayon yon. Yung nakuha na niya in advance, ima-minus mo yon. So, sana malinaw yung dalawang klase ng separation pay. Yung isa, authorized causes of termination, dineclare ka as redundant, entitled ka sa separation pay. Yung isa naman, kapag nagkaroon ng illegal dismissal, hindi ka na pwedeng ibalik sa dati mong posisyon or hindi ka na pwedeng i-reinstate. Okay? Bibigyan ka na ng separation pay in place of reinstatement, instead of reinstatement. Yun po yung dalawang klase. And then sa retirement naman, may voluntary, may mandatory. Now, kung may early retirement ang inyong company na mas beneficial, yun ang i-consider. Pero kung mas beneficial pa rin yung retirement pay law under RA 7641, yun ang i-consider ng korte sa computation.